Okay. At dahil pangako ng Team ASPN, susulitin namin yung 2 oras na pagsasama nyo, yung pinupuhunan nyo dito sa amin sa ASPN dahil tinuturing po namin napakalaking pribilehyo na kami po ang pinili nyo. Sa dami ng pagpipilian, kami ang pinili nyo na patuloyin sa inyong mga tahanan at mga opisina at sasakyan. Nais naming ilatag ang episode natin para sa ngayong araw na ito. Dahil ang tema po natin, napakahalaga. In fact, ito yung pinakamahalagang bahagi ng ating buhay, Patpi. Anong usapan? Pamilya. Usapang pamilya. Usapang pamilya po ang episode natin ngayong araw. So, ano pag-uusapan natin? Pag humaharap tayo sa maraming pagbabago. Ayan, ang pamilyang Pilipino. Nagbabago na dahil po sa industrialization, Kalunsuran. ano bang kalunsuran? Okay. Urbanization, I guess, Urbanization, no? pangkabuhayan, Yan. ayan, media at technology. Ay, digital age na. Nagdudulot yan ng katumbas na pagbabago sa pagpapahalaga at kaugalian at kulturang kinagisnan ng angkang Pilipino. Para mapag-usapan yan, makapanayan po natin mamaya po ang 2 eksperto at makakasama po natin live dito sa ating studio. Sina Isaac Caparas Tabayoyong, siya po ay isang family, parenting, and relationship consultant mula sa The Love Institute. At si Professor Rose Fausto. Siya po ay isang writer and speaker on money and family. Isa rin siyang behavioral economist at lecturer sa Ateneo de Manila University. Oo. Pero meron pa tayong isang panauhin mamaya dahil isa sa ang Pilipinas sa may pinakamaraming manggagawang migrante. OFWs. Sa buong mundo, alam naman natin, di ba, ang OFW natin ng bagong bayani, yan ay talagang tanggapin na natin. Yeah. Commodified na ang Filipino labor. Sa katunayan, sa pinakauling datos po ng Philippine Statistics Authority, mula April hanggang September 2022, may tinatayang 1.96 million Filipinos ang overseas workers. Kaya naman, hindi mahalaga rin bigyang pansin po natin yung mga pamilya ng ating mga migranteng Pilipino. Para maganda yung mga panukalang batas na inihain ng ating bisita mamaya. Yeah. Si Representative Ron Salo, ng Kabayan Party List. Siya po ang chairman ng House Committee on Overseas Affairs. Ayan. Yan. Kaya yan po ang ating inihanda na episode ngayong araw na ito. Kaya samahan nyo kami hanggang alas 10 ng umaga. Okay. Ang bahagi ito ay hatid sa atin ng MyDia, maker of world-class and surprisingly friendly home appliances. With MyDia, you can make yourself at home. Dahil malaga sa amin ang inyong opinyon na may kinalaman sa mga issue na aming tinatalakay sa araw-araw dito sa ating programa. Kaya ang title ng ating programa ay, ano sa palagay nyo? Pero bago ang ating tanong, wala nga class attendance, pero meron tayong question of the day. Of course! Okay, go ahead. Ang ating QOTD, question of the day. Alam nyo po, ang pamilyang Pilipino ang tinuturing na basic unit ng society. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na matatag ito pong basic unit na ito ng ating lipunan. Ito po yung sandigan natin. Kaya dapat matatag. Kapag matatag ang pamilya, matatag din ang lipunan. Ang nagpapahira ng katatagan ng pamilya ay ang hamon. Marami. Challenges. The challenges, lalo pa in the changing landscape, ang bilis ng pagbago ng landscape ng lipunan kasi. So may mga panibagong hamon din na dumadagdag sa kinakaharap po ng pamilyang Pilipino sa kasalukuyan po na dulot ng iba't ibang mga salik tulad ng teknolohiya, yung migrasyon, yung values ng pamilyang Pilipino. Ano para sa inyo? Ito na yung QOTD natin. Ano para sa inyo ang pinakamalaking hamong kinakaharap ngayon ng pamilyang Pilipino? Ikaw? To me, the biggest challenge now is inflation. How to catch up with inflation. Diba? Lumalaki ang gastos ng mga Pilipino pero hindi naman lumalaki ang kanilang sahod. Good answer. Good answer? Good Do I answer. get an A, You Teacher get an A! Abby? You get an A and you get a star. Mamaya tatatakan kita ng star. Imagine on the spot yan Ako para sa akin, SOCMED. SOCMED. It's really yung technology na ang ganda na yung kabutihang dala niya, really, 'di ba, yung meetings natin pwede na via Zoom and all that. Talagang may benefits and conveniences, but
alam mo, yung dagok sa pamilyang Pilipino of isolation, Oo. na talagang yung irony nga, it's called social media, pero lalong nagiging anti-social yung mga tao. Nagkakanya-kanya. Di ba? Tama, Yung oo. pressure sa kabataan na naka-photoshop yung mga katawan nila Kim Kardashian. Gusto din nila, ang bewang nila, kasing liit din ng lianera ng leche plan. Wala 24. Photoshop Oo, di ba? oo. Yung pressure na yung pinopost ng mga kaibigan nila, laging kumakain Inggit. sa labas, nagpunta sa biyahe, bumiyahe sa Hong Kong, Nagsha-shopping. nagsha-shopping, flinex yung kanyang bagong Hermes. Hermes, oo. So, ikaw? Meron siyang bagong jowa na pogi. Bakit jowa Oh. ka agad? Eh, ganun din. Uy, ganun din sila mag-flex. At bakit kailangan pogi ka agad? Ay, bakit? Hindi Gusto mo ba ng pwede? pangit? I-flex? Gusto mo i-flex ang pangit? Hindi siniflex ang pangit. No! Alam mo yung pressure na yung question mo tuloy, bakit yung pamilya namin hindi ganyan kasaya? Correct. Kaya nga. Bakit ako May hindi inggit. ako kakasing kinis ni Pat Pidasa? Oo. Hindi kasing sexy ko. Yun, di ba? So, yung pressure. Yeah, Ako sa social pressure. malaking hamon yan. Oo. One of the many things, oo. Di Oo. ba? Actually, there are so many challenges talaga ngayon, di ba? Pero para sa inyo. Pero yun sa ang inyo, tanong namin. ano? Ito na. Ito na ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Kasi humaharap nga dito ang ating pamilya, ang mga Pilipino sa maraming pagbabago. Mga pagbabagong mula sa industrialization, kalusugan, mga health issues, employment, pangkabuhayan, media at technology na nagdulot din ng katumbas na pagbabago sa pagpapahalaga, kaugalian at kulturang kinagisnan ng mga Pilipino. Para mapag-usapan yan, makakapanayan po natin ngayon, live dito sa ating studio ngayong umaga, mga eksperto tungkol sa mga bagay na yan. Unahin ko, this lady in pink, Miss Rose, bagay na bagay, your name is like the color of your dress. Miss Rose, si Miss Rose po ay isang, Miss Rose Fausto to be exact, is a behavioral economist. Ayan. What exactly is a Yan. Ito, babasahin ko nga ang kanyang She is an investment banker turned full-time homemaker and she writes and talks about money and family. That's a very nice combination. She is a behavioral economist and Gallup certified strength coach. Good morning, Miss Rose, and welcome to ASPN. Magandang umaga, Pat. And to Magandang her umaga sa right, inyo. ayan, si Miss Miss Isa Caparas Tabayoyo. Siya po ay isang family, parenting, and relationship consultant mula sa The Love Institute. O, di ba? Ang ganda ng mga credentials nila. But so, very interesting, no? We'll talk about money and family, and then on the other hand, we will talk about relationships. So, everything na And talaga... love. And love. Yan talagang love Money trumps and everything. love. Money, Yes. love, and family. Ayan, okay. Kasi parang we decided that today, ngayong araw na ito, marapat na pag-usapan natin ang pamilyang Pilipino, hindi ba, para sa araw na ito. At maintindihan natin kung ano yung mga hamon na kinakaharap ngayon natin, ng mga pamilyang Pilipino. Kaya minarapat po nating imbitahan si Isa at si Rose. Thank you for accepting our invitation to be with us today You're on most this special welcome. day. Thank you. So talagang hindi naman natin mapagkakaila, di ba, Patpi, na talagang pinansyal ang isa sa pinakalaganap na hamon. Para for most of the Filipino families, kahit na may kaya ka, di ba, it's really the matter of discussing financial matters. Kahit dun sa may kaya, kahit dun sa mayaman, di ba, kakaharapin mo yan, naharapin yung issue ng pera. So, para sa iyo, Rose, iba-iba syempre yung yung level ng iba yung issue ng pera for the rich Yes. and for the needy. For example, yung Yes. sa tamang middle class lamang. Umpisahan na natin yung hamon para doon sa mga Pilipino na walang kakayahan, no? Yung meeting the needs. Oo. Siguro umpisahan natin yung general. Bakit Yes. nga ba hirap? Kahit na mayaman, gitna, mahirap. Kasi nga, money is always left as the elephant in the room. Ika nga, di ba? Parang, nako, tabu Nakakahiyang yan. pag-usapan. Wag pinag-uusapan, pamilya yan, wag magbibilangan. So, medyo ganon, medyo iki tayo when it comes to talking about money. So, ngayon, if you're going to go naman dun sa mga levels na sinabi mo, dun sa mga kapos,
ang pinakamalaking challenge nila talaga, kulang sa kita. To make ends meet, basically, di ba? To make And they ends meet. comprise, what, 70% Oh, of the madami. population, correct? If I'm not, kasi parang ang ano nga daw, yung kita, di ba, the money, the wealth, is like a Yes, pyramid it's here a in the pyramid, Philippines. yes. So the bottom, of course, that has the majority, which is what, 60-70%? So ito yung last na poll ng Okta Research, 50% of our population, they consider themselves poor. Poor, okay. So parang self-assessment. Tapos parang 9% lang yung nagsabi na, hindi kami poor. Tapos yung remaining 41% parang, poor ba kami? So gano'n. Parang sila, hindi nila alam, basta nakakakain ba sila ng 3 beses sa isang araw? Ano ba yung nagiging basehan para sabihin kung ikaw ay mayaman o mahirap? Oo, meron kasing parang poverty threshold yan no? So makikita mo, yung mga pag hindi lang nagtrabaho siguro ng isang araw o ilang araw, kung wala nang makakain, mamamatay na ang pamilya, yan, talagang poor yan, ano? Yan ang mga isang kahid, isang tupa. Yun yung tinatawag natin. And unfortunately, medyo marami yan sa ating population. Oo. So kung babalikan ko yung tanong mo kanina, no? So ito yung problema ng mga nasa ilalim, kulang talaga sa kita. Tapos yung nasa gitna naman at saka yung nasa taas, mahirap talaga kasing it's very hard for human beings to deal with money. Kasi nga, di ba, ang pera dapat iniipon, tinatabi, hindi ginagastos lahat. Pero medyo yung concept natin kasi, masyado tayong present bias. Parang now na, gusto na natin gamitin. Instant gratification. Instant gratification. Hirap na hirap tayo dun sa delaying gratification. And I think that is the reason why a lot of people, whether you are rich or poor, we really have a problem dealing with money. Yun yung general And to answer. talk about it. Yes, So, to talk about it as well. Okay, so if that is the problem nga, na money nga, sabi mo parang tabu, it's the elephant always in the room. Pagdating naman sa love, ang Pilipino, romantic. Di ba? Talagang lahat na lang re-romanticize. Yes. Nagkakaroon ba ng conflict ang pag-ibig at saka ang pera? Ang ganda nung question. Ako siguro sasagot niya, Kagaya nga sabi ni Rose kanina, kulang sa pag-uusap kasi bakit nandun sa rose-colored glasses na pag ikaw ay in love, everything else will follow. So yung ating finances, huwag na natin pag-usapan kasi in love naman tayo. Mare-resolve yan with our love. When in reality, yung mga ganyang usapan dapat talaga hinaharap. Those are tough conversations. Anong value yung mag-partner sa usaping pera? Ano ang magiging future, ano ang common goals, ano ang values nyo, saan tayo pupunta, at ano yung possible talent, skills na pagkukuhaan. So lahat yung pinag-uusapan, hindi lang yung gano'n mo kamahal, ano yung level, kasama yun kasi na how much can you contribute to our future family? What are your potentials? Kahit na hindi yung present, but what are your potentials? Kasama na rin dun yung what are your values on simplicity, on savings? Nagwawantas ka ba ng pera? Diba? Is it Maluho ka ba? image building ka ba to the point of magkakautang-utang ka sa mga credit card? Basta meron kang, Ipinoproject do na what the image. Jones do, Yeah. right? Pero, so dapat yun talaga before marriage, That's why. before being together in one house, you talk about it at tingnan mo kung pareho kayo and you're gonna row the same boat towards the same direction. Importante yun eh. Ako pag kinukuha akong ninang, No. di ba, pupuntahan ka, dadalhin yung invitation. And that's one of the questions I ask. Kayo ba pinag-usapan nyo na ang pera? Ganda ng tanong. Yes. I love it. Yung how you're going to handle your finances after you're married. Ano yung mga specifics nun? Like, joint ba yung bank account natin? O separate ba yung bank account natin? Mga ganun, di ba? I was going to ask nga kasi kung, kunyari, pareho yung nanay at saka yung tatay nagtatrabaho, paano yung hatian ng gastos? Yung sa lalaki ba, ang magsasagot ba ng lahat? O yung babae, tas yung babae, yung kinikita niya, pang-ipon yun, pang-emergency, pang-bakasyon nila yan, ng pamilya. What is an ideal setup if both husband and wife work? And should, di ba, yung mga asawa ba, yung mga mister, dapat bang i-entrega nila kay misis para si misis ang magbabudget? Yan yung mga traditional tradition. na setup no? Kaya nga, so ideally, para ano ba yung is there a right way or is there a wrong way? Or pero ano yung acceptable? Alam mo, ang sagot ko dyan, to each his own talaga. And ang maganda niyan, bago pa kayo mag-say I do, dapat nagkaintindihan na kayo, nagkatinginan na kayo ng
balance sheet. Medyo mabagsik pakinggan, pero parang at least man lang, All alam mo, cards on the table. yes, alam mo kung ano yung mga ari-arian mo, yung mga utang. Yan ang napakahirap. Assets, Ano? liabilities. Dapat ma-disclose kung ano yung utang. Kasi alam mo naman yung batas natin, di ba? Pag Pag when community you're of married, properties property. talaga, mas matindi pa nga ito sa conjugal kasi talagang lahat ng mga ari-arian mo na minana mo sa kanununuan mo, papasok ngayon yun doon sa Correct. Pati community of inheritance. properties. Yes. So, dapat nagkakaalaman kayo kung ano yon, ano. And then, sa kita naman, kanya-kanya rin yan. So, sino bang mas malaking kita? Sino mas maliit ang kita? Yung iba, I cannot say kasi that there is one best formula for everything. Yes. Well, speaking from experience, kami ng asawa ko, talagang merged. Everything oo. is there inside. Kaya Ang laki ng trust factor dyan, ha? Exactly. Which is- Oo, So, ano talaga. yan? End or ba yung bank account nyo? O end? Yes. End or. Para mas may flexibility. At may paalamanan ba yan? O basta magugulat lang si Mister, bigla ka na lang bumili ng bag o ng sapatos? Ay, swerte Bumili ka ang ng asawa Hermes. ko. Swerte ang asawa ko, Ilocana ako. Kaya, FQ repot ako. Kuripot with pride ng Oo. mga Ilocano. Kaya nga, alam mo, maganda na nagkaalaman kayo, sabi mo kanina, yung values, ano? Kung alam niyo yung values ng isa't isa, hindi na kayo magkakagulatan ng mga pagbili ng Hermes. Malaking o bagay ano-ano yan. yan, Malaman ano. mo yung Oo, value nung yung value. makakasa. And that can evolve, di ba? Yes. Can correct. change Hindi yan over fixed. time. Hindi yan fixed. So, Aiza, ikaw, may suggestion ka ba? Kasi nga, she said it's flexible. Pero ikaw, baka meron kang gustong isuggest or recommend sa mga mag-asawa. I agree, and yung tanong din ni Ali kanina, saan tayo magsisimula? Tingnan niyo muna yung aming tinatawag namin FOO, Families of Origin. Yung pamilya mo kinagisnan, ano yung practice nila? Ano yung practice ng nanay at tatay mo? Ganon din ba? Nag-iintrega ng buo si tatay, lahat kay nanay, or si nanay, or meron silang common pool na transparent o nakikita ng pareho. So, lahat nila ganyan. Kami naman, what works generally, kasi sabi nga, yung trust factor, mahalaga talaga yun. Kaya nga, huwag kang mag-aasawa ng wala kang tiwala sa partner mo, diba? So talagang mataas talaga dapat ang trust factor. Kasi nga, at the end of the day, property mo, property niya, iisa. Utang niya, utang mo, iisa. So maganda yung, at meron kasi mga mag-asawa, ang ginagawa nila, o sa'yo tuition fee ng mga bata, akin kuryente, Oo. grocery. Yes, correct. Medyo may dyan, maraming resentment na nabubuo. Huwag ka mag-grocery sa sa imported na grocery store. oo. Dapat dito ka lang sa simple. O huwag ka mag-aircon kasi akin ng kuryente. Correct, Nakabilang ang yeah, oras yeah. ng aircon. O sa public school yung anak natin kasi akin yung tuition, hindi pwede mag-private. magtitipid. Ganyan. Pero, pamilya nyo to. Yes. Isa, anak mo, anak niya, lahat kayo magbe-benefit. So, I agree yung practice ni Rose at kanyang asawa, na Ilocano din ang asawa ko. Kaya, So, dapat ipupul. pool, Pinaka-efficient. Pinaka-efficient. agree on a budget. Yeah, Ang and be nire-recommend namin, transparent. agree on a budget, magkano tayo sa mortgage, magkano sa kuryente, magkano sa tuition, grocery, etc. Including entertainment. Lalabas ba tayo kumain dahil tayo may anniversary? O magpapaluto na tayo, lalabas tayo ng pinto ng bahay, dyan tayo. Depende sa budget. Pero, ang nire-recommend namin, may allowance. May his allowance, allowance ni Mr. at allowance ni Mrs. Her allowance. Kung gusto mo ng Hermes, doon mo kukunin yun. Sa iyo, sa sarili. Para sa hindi allowance. naman lahat na lang ng kibit, kumukuha ka pa ng board approval. Di ba? Parang Correct. gano'n. That's your, Meron ang tawag pang- namin dyan, freedom money. kami naman fun fund. Fun. But ideally, Rose, yung kunyari, kumikita ka dun sa 100% na yon, ano yung breakdown? Ilang porsyento ang dapat mo itabi pang savings? Ilang Yun. porsyento kailangan mo itabi, kunyari, para sa fund fund? I'm glad you asked that question. Okay, let's hear your answer. Okay, so kami, we would say minimum of 20% of gross when you start. Pero kung halimbawa, hirap na hirap ako, hindi ako sanay, negative nga ako, you just start somewhere and then 20 and then you go higher and higher as you earn more. In fact, ang maganda, if you reached your midlife, nasa 50% na dapat yung Of your naiipon mo. your gross
earnings, Yes. 20% must go to savings. Savings. at the Savings and very investment. least. Yes. Savings and Yes. investment. Okay. Tapos pagkasyahin mo yung natira, dun sa mga iba-iba pang gastusin mo. Kung meron ka pang tithing dyan, mga expenses mo. Tapos tinataas mo yan habang lumalaki yung kita mo. Para pagdating mo ng midlife, you are now free to choose, gusto ko pa bang magtrabaho for the sake of earning or gusto ko magtrabaho for self-fulfillment? Yung ganon, yung hindi ka na masyadong, ang decision-making mo when it comes to work is the kita. Kasi ang maganda, when you reach your midlife, parang you're really contributing to society, ganyan. Hindi ka na masyadong saddled with, naku, kailangan ko ng pambayad ng utang, mga ganito, pampaaral kay junior, etc., etc. Pero dapat ba meron ring parang may goals? Like you are talking, Oo. ano yung assumption dyan? Na pagka-graduate mo pa lang, nagtatrabaho ka na. So yung pag-e-escalate mo ng savings mo ng percentage, dapat 30 years ka na nagtatrabaho. So by the time you hit 60 years old, 50%, between your 50 to 60, kunyari, dapat 50% ng savings mo. Oo. Ganun ba? Yes, yun yung maganda. Pero syempre, para bigyan mo naman ng buhay, ano ba yung pagsasakripisyo mo na nagsisave ka? May mga dream ka na very tangible bucket list to you. mo. Oo. So ano bang gusto mo? Anong klaseng bahay? Anong klaseng sasakyan? Anong klaseng mga Biyahe. bakasyon? Yan, di ba? Yeah. So yun yung magiging inspiration mo para yung pinagtatrabahuan mo, merong saysay. At saka ito yung, if there's one thing that you will go home with today, i-automate nyo po. Gawin yung automatic yung inyong saving and investing. Kasi Kasi nga yung una di ba, naaral na natin yun dito talagang. Yes. The first item is, lagyan mo kagad yung savings. Savings, No? oo. If you're- parang gawin mo siyang tax, walang lusot. talaga walang lusot. Oo, Yun, off the ilaan top. mo na kagad yung, Oo, kasi bukod mo alam yung savings ka. Madali naman yan pag tignan nyo yung kung sino yung payroll account nyo, tanungin nyo, ano po ba yung mga investment accounts na pwede kung isang pirmahan lang, pag-isipan mo lang kung anong gusto mo. Pag-isipan mo habang yung tinatawag namin sa behavioral economics, nasa cold state ka. You are rational. Hindi yung nasa shock ka sa mga sale dyan. Yung we've broken away from yung traditional Filipino family, yung the wife stays home, Yes. takes care of the children and the husband, nagluluto, namamalengke, nagwawalis ng bakuran. Dahil nga sa tawag ng pangangailangan, more often than not, double income family yan. Nagtatrabaho si nanay, nagtatrabaho si tatay, and sometimes yun nga, abroad pa, kailangan pang may mga ibang bansa. I want to ask you, Aisa, ano yung epekto nito, itong absenteeism na to, whether it be local absenteeism o talagang naging ibang bansa, doon sa mga bata. Di ba? I like that sinabi mo rin yung local absenteeism kasi minsan hindi ka kailangan mag-abroad para maging wala sa bahay. Pero Iba. minsan gustuhin mo man umuwi na traffic ka, di ba? Oh, yun. So you can just imagine the Filipino families. Yung panahon ko, 6:00, talagang walang traffic na sa bahay kayo, sabay-sabay kayo maghahapunan, hindi ba? Kaya Which is a challenge now because of the traffic lang, di ba? May blessing nung lockdown, di ba? Lahat nasa work from home. Pero other than disguise. that, Na-cabin fever ka na kasi oo nga. Yun nga lang, labas ka pa rin talaga. Oo. punong-puno ka na. Pero, yung iba naman talaga, choice kasi either 12 hours na sa trabaho, bukod pa dun sa traffic, wala nang oras sa pamilya. So, anong downside dun sa pamilya is talaga nagkakaroon ng breakdown in connection. At kung breakdown in connection, mahirap ka magkaroon ng influence para magdisiplina ng anak, para maintindihan mo kung ano nangyayari sa buhay ng asawa, anak mo, at lahat ng problema na nangyayari, at naiipon. Emotionally, maraming unexpressed affect or mga damdamin na hindi na ibabahagi. Naipon pala tapos hindi mo Yes. na-express. So, nagtatranslate yan ng either, kung mga bata, nagkakaroon ng anxiety, depression, lahat ng mental health issue nang gagaling dyan. Sa mga asawa, nagkakaroon ng temptasyon to find other friendships na minsan nag-evolve into romantic relationships kasi mas available yung iba kung sino man yon. So, maraming ibang breakdown or again, explosive irritation. Wala ka naman lagi dito. So, kahit nagbibigay ka ng pera, kung pakiramdam mo hindi ka naiintindihan, mas masungit. Lumalabas, di ba? Yung love tank, hindi napupuno, Empty. nadideplete, empty. So, irritable yung mga tao sa bahay. So, bakit ba ang sungit mo? Kasi, lagi ka wala. So, maraming effect. And again, it boils down to lack of communication, lack of
connection, lack of bonding, Okay. time together. This is my question, which is I'm so curious to Sa Pilipino kasi, lagi pag naghihiwalay ang mga mag-asawa, either may third party o pera ang pinag-uusapan. Base sa experience ninyo, anong madalas na rason at bakit? Sige, if you Sasagutin first, nila Rose. yan sa pagbabalik na. Oy, mga mister, makinig kayo, ha? Nagbabalik ang ESPN at bago tayo nag-break sa commercial, tinanong natin si Rose at saka si Aiza. Base sa experience ninyo, ano yung kadalasan ang pinag-aawayan at bakit? Nagkakaroon ng problema pag may kulang. Di ba? Pag halimbawa, kulang sa appreciation yung isang spouse, Party, no? oo. Ang tawag ko nga dyan is, you try to look for that missing 10%. So, kunyari, no, yung asawa mo, hindi ka masyadong ina-appreciate. Tapos biglang ito yung magandang, co-worker mo, appreciate siya ng appreciate sa'yo. Ang galing-galing mo talaga! Ang ganda-ganda mo! Ang pogi-pogi mo! Ang dami mong buhok! Kasi di mo naririnig sa asawa mo yan. Na-focus mo yung kulang na 10%, tapos parang binaliwala mo yung 90% na nakukuha mo naman sa asawa mo. And then, all of these are worsened, exacerbated by, problema sa pera. Yun na yun eh. Yun na yung parang naging reaction niya doon sa insecurity niya siguro, or meron siyang hindi na-fulfill na need. It's wrong to expect a person to fulfill your needs. Hello! Correct. Fulfill your own needs, but it's man! perfect. Exactly. Diba? So ikaw, Aiza, because you come from the Love The Institute, what is the usual reason why people, either disagree, bakit nagkakaroon sila ng hindi pagkakanuan? Apparently, nasa top 5 ng needs ng mga babae ang financial stability. Kahit na historically or expectation ay lalaki ang breadwinner noon, lalo na noong traditional mindset. Babae yung madalas nagkaka-anxiety pag hindi ayos ang finances sa bahay. So, ang mga babae, kahit Security ang gusto. affection, Yeah. conversation, Company, no? Oo. Hinahanap nila. Commitment with the family na maaasahan Oo, kita. totoo. Hindi lang ako ay magtatrabaho sa bahay. Iiwan mo ako, magbabarkada ka. Ang mga lalaki naman daw is, admiration, the fulfillment, physical intimacy fulfillment, at saka yung recreational compassion. Kung babae gusto affection, sila gusto nila may kabarkada, may kalaruan at kung ano man yun. No? I was telling yung Team ASPN, yung Filipino family kasi, we think of it as husband, wife, and children. But more and more, we have talagang single-parent families. yeah. Diba? Or kahit na hindi parent we have children growing up with the lolo o lola. Family pa rin sila, Yes. diba? Solo parent siguro na byudo, na byuda, or for some reason, single parent ka, solo parent ka. So ano yung challenges na ang dami niyan? Ang dami niyan ngayon, diba? Na pamilyang Pilipino pa rin yan. So sa punto ng pera at sa punto ng emotional, I don't know kung may void ba yan Yes, because yes. solo parent yung nagtataguyod. Go ahead. Mauna ka na, Miss Rose. So, siguro mas maganda na maging clear yung mga roles ng mga family members. Kasi nga sinabi mo, iba-iba na eh. Hindi na tayo puro traditional father, mother, children. No? So, kung iba ngayon yung mga components ng pamilya nyo, nagkakaintindihan din kayo kung ano yung mga roles ng each member. Para alam nyo kung ano yung binibigay nyo. Saan kayo nagkukulang. Para nagkakaroon ng meeting of expectations. Yan. Kasi father-mother na siya eh. Yes. Yun na Diba? nga eh. Father, So, nakakapagod. 2 in 1. Nakakapagod, diba? Natay Ayan, or si Miss Natay. tanay. Father-mother yan eh. Natay, natay, tanay. 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 So, kasama na doon, as, other than yung sinabi ni Rosa, dapat may delegation kayo kasi hindi lang si nanay or si tatay dapat ang mag-isa. So, yung mga, especially yung mas matatanda ng mga siblings, kasama na yan, partner na kayo. Kumbaga sa team, Usually, may role yung ka na. eldest yan, di ba? Oo. Hindi lang eldest, yun na nga, yun din yung, minsan nape-pressure din yung eldest lang. Yeah. So dapat pati yung, makikita din ng mga bunso, middle child, na May meron silang... division of labor. Oo, Correct at yan. meron silang contribution. Kasi good din sa self-esteem at self-worth nila doon. Ang nagkakaproblema, number one, kung tinatago ng isa, wala kang tatay, wala kang nanay. So doon nagkaka-void, parang hindi ko kilala yung kalahati of Ng my katawan ko, identity. diba? Oo, Yes. So, or
sobrang pagod, walang self-care. Yeah. Yun ang importante sa isang solo Nakakalimutan. parent. Mag-alaga ka ng sarili mo. Hindi yun selfishness. You have to fill your own love tank para meron kang ibibigay. Coming from an overflow, umaapaw. Parang yung airplane, di ba? Correct. Oxygen mask first. You cannot pour from an empty cup. Exactly. Kung hindi, kawawa rin yung mga bata. Kasi lalabas at lalabas yung iyong pagka-depleted at pagkapagod sa kanila. I was going to ask Rose, I want to talk about red flags naman. To ask your opinion, pagdating sa pera, finances nga, ano yung mga red flags na dapat makita or mapansin ni Mr. o ni Mrs. na medyo dapat, hinay-hinay muna tayo sa gastos, di ba? Kasi minsan, bago nila malaman na may problema na, nawala na yung bahay nila, or wala na silang trabaho, Nasadla wala na silang pala. ipon, or whatever. What are the things that you have to look out for para at least hindi umabot kayo sa ganyan na kailangan ninyong, ayoko magsabi maghirap, pero mawala lahat ng pinundar. Oo. Alam mo, maganda na nagkakaalaman. Magkano ba talaga ang kita ninyo? No? Kasi kung nakikita mo na sobrang naman binibili na to, ano nang natitira, di ba? Meron pa ba tayo na save? May invest pa ba tayo? Yun yung mga red flags eh. That's why I always recommend that couples, families should prepare their balance sheet. Nagkakaroon ka dapat ng parang nagmi-meeting kayong dalawa, eto tayo ngayon, ano ba yung gusto nating marating? So, ang nangyayari, pagka very on the same page kayong dalawa, walang sisihan, wala yung, ano ba naman yung binibili mo? Hindi, dapat ang tanong mo, sa pagbili mo ba niyan, maa-achieve pa natin yung ating common goal? Ganon. So, mas maganda talaga yung full disclosure. Yeah. And yung balance sheet, huwag kayo matakot dyan. Lista nyo lang lahat ng mga assets nyo, kung ano yung mga utang nyo, so that you are also able to manage. Ano ba ang yung mga current assets natin? Ano yung mga long-term assets natin? Ito bang mga utang na to, pwede na nating bayaran? Ano bang klaseng retirement life ang gusto natin? And you can only be able to do that together kung very clear kayo. Ang numero dapat alam nyo. Ito tatanungin ko kay Aiza. Anong red flags naman kung meron ng problema sa relasyon? Anong hahanapin nila? Well, number one, hindi na kayo nag-uusap. At Red wala flag ba nang- yun? Ano na yun? Hindi ba yun too late already pag hindi na kayo nag-uusap? Well, either it's a cause of problem or a symptom na rin, no? Tapos, yung mga, usually dyan, yung mga malakas na intuition, mararamdaman Kaba. din yan, no? May kaba na, nasa na yung, tsaka yung disclosure. Kutob, ang tawag doon. Kutob, Yan. tama, Kutob. tama. Tama bang tinitignan mo yung cellphone ng asawa mo? Well, sana, may Alam mo yung transparency din. Hindi mo kailangan gawin yun kung nag-uusap kayo araw-araw. So, hindi nagde-date. Wala nang lagkit sa Lagkit? mata. Sa tingin. Nila, Sa diba? tingin. Chikit. Malagkit na tinginan. Bawat kausapin may angil. May sungit. Naging, Oo, no? Naging. And, Di ba normal yun sa mga nag-aandropos na mga lalaki? Habang tumatanda sila, nagsusungit na. Well, Intindihin mo na Pag lang. sumungit si Mrs. o si Mister, medyo kausapin Di ba mo na. minsan hormonal na yan dahil So, habang titi- tumatanda? Di ba napapansin nyo yun? May nagsusungit. pati mga babae, may menopausal. Uy, may naalala ko, nabasa ko yung Gottman ratio. Oo. Sa mag-asawa daw, para maging successful, for every isang kainisan, dapat may katapat na 5. 5:9 nga yun. Na Oo, positive. oo. Oh, isa sa formula. How does that work? Yes, How yes, does that yes. work? So, for example, nainis ka nung asawa mo, no? Nako, kailangan palitan niya yun ng 5 na positive. Positive Like what? moments. Ay, yung mga bigyan ka ng whatever that would make you happy. Happy, Masahihin yes. ka niya. Yes. I-date ka I-date bigla. ka niya, manood Yes. kayo ng sine. Oo, yung ganon. Oo. Yung mga problem sa mga anak, paano yan? Pag may problema, yung mga anak, pagdating kunyari sa pamilya, yung nanay sasabihin niya, oo, yung tatay, hindi. Paano yon? Sino yung nasusunod? Paano dinidil yung ganong sitwasyon? Ako, kasama yan sa, sana pinag-uusapan, anong parenting style Yes. nila. So, tayo ba ay autocratic? Ako masusunod kasi ako magulang, ako nakakatanda, kayo susunod lang. Permissive? Ay, ang cute-cute ng anak ko, ayoko silang paiyakin. Sige, kahit anong gusto mo. Hotdog tayo araw-araw, pwede. O kaya kasi stricto yung nanay at tatay ko, kaya pag sa mga anak ko, hindi ako magiging stricto. Wala talagang boundaries. Or yung gitna, which is what we recommend, the democratic or authoritarian parenting style na makikinig, mag-uusap. So usually, lumalabas ang mga problema sa mga bata pag
nakikita nila, ay, iba style ni mami, iba style ni daddy. Nako, they will use it Di ba may against you. kampi-kampi sila eh. Oo. Ay, mas madaling humingi ng permission lagot. kay mami. Yeah. Correct. At saka, so yung respeto dun sa mas nagko-control, nawawala. O nawawala rin minsan yung respeto dun sa hindi makontrol kasi, kaya ko yan. Kaya natin balahin si daddy kasi papayag yan. Tapos mag-aaway na yung mag-isa. Tapos mag-aaway na yung mag-asawa. So, importante, pati yan pinag-uusapan. Kagaya ng pera. On your values on towards your children. And be consistent. Correct. Kung merong sumasagot, kung merong disrespect, well, number one, nagsisimula yan, baka hindi nakikita yung respeto sa magulang. Modeling. Kumbaga, dapat may respeto sa... Isa't isa. Nakikita na, ay, si mami may respeto kay daddy, si daddy may respeto kay mami. totoo yun. Number one. Number two, ay, tayo naman, hindi tayo nire-respeto ni mami and daddy. Hindi nga tayo pinakikinggan. Lagi sila nasusunod. May gusto akong sabihin, sama ng loob, hindi ako pinakikinggan. Respect begets respect. So, But there's also, Aiza, may good cop, bad cop eh. Di ba minsan may role playing eh. O, sige, ikaw, sasabihin mo hindi, pero ako, oo. Parang may ganun eh. Di ba, yung parang may ganung role playing ang parents. I remember, may good cop, ay, ikaw na lang yung mabait. Ako lagi May kontrabida. isang disciplinarian. Maraming gumagamit niyan, pero nag-work lang yan sa presinto. Kasi, anong nangyayari? Pag may good cop, bad cop sa bahay, kanino napapalapit ang loob ng bata? Doon sa good cop. Doon sa oo na oo. Kawawa naman yung bad cop. So, yung Hindi, relationship nila... it's not a set role. Kumbaga, depending on the situation. One is can be good, parang ganun, iba-iba. Role playing. Sige, Siguro yung depende dun sa ano yung issue at hand. Kasi kung halimbawa, this is a matter that you are better discussing with your father or your mother, di ba? So parang pwede naman para yung anak hindi naman masyadong pitpit yung feeling niya. Kung meron na siguro na nagsalita ng medyo stern, tapos yung kunyari yung nanay, kaya niya itong kausapin. So baka may pagka-soft na ganon yung magiging approach niya para hindi magiging wala na, shutdown na eh. Pareho sila, lagi sila magkakampi eh. So maybe in terms of communication. So pagka nabara na siya dun sa isa, pwede naman bigyan pa ng avenue na the child will now talk to the parent that he is more comfortable discussing that particular issue with. Kunyari, tungkol sa sexuality. Babae, yung anak mo. Pag sinabi Sa ng nanay. tatay na, huwag kang arte-arte dyan, ayoko na nakikita yung pusod mo. Ginanon na. Tapos, sasabihin niya, but this May is our judgment, ang dami costume for the dance. O, di ba? So, I have to talk to your uso mom. ngayon. Di ba? Mas mainam Baka na naman yung nanay mo yung makausap mo kaysa yung mga kaibigan mo lang. Nasasabihin ng mga kaibigan mo, ay, naku, your parents are so outdated. So, siguro yun in that matter. So, ito na, sorry. So in other words, you want to ano yung add? expertise? Iba yun. So Yun. it's not good ka pa. Minsan naman temper. O pagod si mami ngayon, medyo masungit. Alalay si daddy. Correct, tama Okay, yan. pasensyahan Ang niya mahalaga na si dyan, mami. partners kayo. Oo. Talagang partners kayo. Pero yung In parenting. disciplining style dapat magkasundo. Yan yung goal, yan yung ideal talaga. Ito na, yung konsepto ng Filipino family na talagang extended Filipino family. Saka, usually, yan, either nasa isang compound or minsan nasa isang tirahan Bahay. lang. Kasama mo yung mga biyenan mo. O kaya naman, pwede naman kahit nahiwalay yung biyenan mo, medyo intrusive. So ang papayuhan natin ngayon, yung mag-asawa. Diba? Yung manugang with the in-laws, yung son-in-law with with the biyenan din, and the mga biyenan towards yung yung anak nila at saka yung Correct. in-law nila. Ako, ang rule ko dyan, there can only be one queen. Ay nako, pareho tayo ng sinabi. So, alam na nila yan. Siya na yung reyna dyan. Oo, di ba kawawa naman si daughter-in-law? Daughter-in-law ang Iba reyna. pa. Sa So, dapat tahanan may na yun, sarili siya. tiklop ka. Oo. So, dapat talaga bumukod. Yes. Bumukod. Kung kakayanin. Ideally, no? Pero paano yun yung mga very clannish? I know so many families na gusto nila talaga Compound. magkakasama. Compound or Pero one big house, kanya-kanyang kwarto. Kanya-kanyang kusina siguro para you can eat yung sarili mong gustong kainin Kanya-kanyang sa ref. sariling oras. Kanya-kanyang ref? Oo, kanya-kanyang ref. Kasi, alam mo, marami akong kilala rin na Chinese family kasi depende rin kung ano yung tradition nyo eh. Di ba sa Paano kanila, ba sa Chinese ama, tradition? yung grandmother,
ang nag-aalaga sa mga grandparents, yung firstborn son. So kahit na maraming mga daughter-daughter, si firstborn Firstborn son. son. And it's quite challenging for the daughter-in-law because it's take the care. daughter-in-law who will take care of the Oo, in-laws, oo, di ba? correct. At sino masusunod sa decision making? Di syempre, kung Si bahay ama. ni ama yun, si Oo. ama ang masusunod. Yung grandmother? Yeah, Yeah. oo. Really? Oo, Yeah. yeah. That's why I was going to ask nga, pag ganyan, yung mga in-laws na nagsasama with their husbands, paano yung ano rin, di ba, how do you draw the line without it interfering sa relationship ninyo? Parang ang hirap for the Oo son, nga di ba? eh. To choose between the his mother mother or the wife. and his wife. Ano ba dapat ang mangibabaw? So dyan talaga pumapasok, kailangan matibay si husband, the biological son of, let's say, ama or grandma, di ba? Na dapat alam niya na ang priority na, ideally, ay ang kanyang misis. O, pakiulit lang ha. Para lang ma-reiterate natin na mabuti. Husband, pagkasal, you are cleaving. Nananawagan ba tayo? Cleaving. Nagpuputol na ng inyong Relasyon. not relationship but the loyalty towards the parents. Kaya din ang mga parents Yung priority, pero bale. hindi naman napuputol relationship. So anytime na may conflict between Mrs. and Nanay, priority si Mrs. ideally. Although may mga traditions ng some cultures nga na hindi pwede 'yon. So dapat malinaw 'yon sa mapapangasawa mo. Correct. Meron namang ganun eh. And that should be discussed before you Before marry you this say, guy. I do. So, ang dami talagang pag-uusapan bago ngayon kasal, Eh, di ba? baka hindi na kayo mag-asawa na pagkatapos sa dami ng issue. Alam mo yan ang problema. Ang daming ginagawa sa wedding preparation, di ba? Pero yung marriage preparation, Flowers, nakakalimutan. Correct. Oo, Photo, prenup, and Oo, kung post na. ano-ano. May budwa, photography. So, importante talaga lahat yan, malinaw, bago ka mag-I do. Kasi kasama yan sa pipirmahan mo ng kontrata at vows na yayakapin mo yung kultura. So, kung yung asawa mong lalaki ay talagang hindi bibitaw sa nanay niya, handa dapat si babae, si Mrs. Kasi meron naman ganun na sobrang sa mga ating mga kapatid na Muslim, ating mga kapatid na Hindus, di ba? Yes. Iba-iba yung kanilang expectation sa family setting. Na kung super enrolled at super naniniwala doon sa ganung klaseng setup, yung mapapangasawa, di walang problema. Oo, kanya-kanya ulit. Ano? How about the children? How do they play? Pag ayun na nga, they live with their in-laws, tapos may mga anak pa. Ay, di, ang gulo na nun. 3 generations na yon. Paano yung ano doon, yung dynamics doon ng nanay, ng mag-asawa, mag-apo, maglola. Di ba? Ang gulo-gulo na eh. Paano yon? The parental authority talaga Sino sa masusunod? anak ay magulang. So dapat nga kinakausap ng lahat ng mga lolo't lola, ng mga magulang, buntis pa lang. yung nanay, buntis pa lang, ay alam ko po, mahal nyo ang magiging apo nyo at isi-spoil nyo. Pero po sana, pag meron tayong problema sa disiplina, kami yung masusunod, values namin yung masusunod. Hindi naman hindi namin kayo ginagalang. Alam namin na napalaki nyo kaming mag-asawa na maayos. Pero iba na po rin yung buhay ngayon at kami rin naman po yung may authority at magiging liable sa aming mga anak. So sana... You've had your time, may pinalaki na kayo, kami naman Malaki. Uy, share. Anyway, ito na. Kasi meron ako isi-share lang kasi magiging lola na ako. Next. Congratulations. Nice. So sinabi ko yan, Congratulations. and taking it from my own mother, sinabi ko na, you will always remind us that you are the parents. Kung parang sinasabi ko to ahead of time, di ba? Preventive. It's better to say it before it happens, Yes. di ba? Para hindi ako ma-hurt. Sasabihin lang, Ma, you're the one who said that. Sabi ko, it will be your rules. Which will be Totoo yan. followed, even if they're wrong. So, yung ano, At sabihin mo rin, dapat sabihin mo rin doon sa lola sa kabila, ha? Hindi lang sa lola. Yeah. Kaya I yung said mga that apo ko, actually with my balaes during our gender reveal. Sabi ko, tayo ha, hindi tayo secondary lang tayo ha. Sila yung masusunod. pag lumalapit sa akin yung mga apo ko, about something, ganon, sabi ko, go ask your mom. Yes, Ask di your ba? mom. Okay, ito naman. Siyempre ngayon, yung social media has made people antisocial. So, alam mo yon, mas naging isolated, lalo na yung mga bata ngayon, di ba? So, yun ang papayuhan naman natin sila. Ay sabi ko sa
minsan nga yung parents ang ano, di ba? Sila mismo Ang nakikita nila, lagi yung nanay at tatay They will nila, set may the gadget. example. Hindi naman nila nakakausap, lalo na pag maliliit lang yon. How do you deal with that? Actually, ginagawa na ng yaya ang tablet. Ayun. Makikita mo, Yaya. Babata pa, liliit. 10-month-old baby nasa stroller, nasa crib. Nanonood na ng nakakaba- mga cartoons. Which is very dangerous talaga. Kausapin nyo kahit sinong neurologist. It's dangerous on the brain because yung speed ng internet, Oo, the hindi light. yan yung speed ng real world. So sila nasasanay sila sa palit-palit, very dynamic, very animated. Pagdating sa real world. IRL, sabi nga ng mga Gen Z, in real life, IRL, ay bumabagal. So you hear the Gen Zs, the Gen Alpha say, I'm bored. Yun. Because everything else slows down. So, Mga nagiging... video edited. That's why they're restless. Yes, at pagdating sa Impatient. eskwelahan, Oh. problema din yun. Pati sa relationships, problema rin yun. Kasi hindi naman kagad close tayo. You need to invest time in conversations, in spending, different experiences together bago kayo magkaroon ng bonding. Kung hindi, very temporary lahat. Instant relationship, instant din na napuputol. So sabi nga nila, ang Gen Z is one of the loneliest generations. Kasi the relationships that are built, kung hindi screen, or avatar to avatar ang relationship, ay hindi lumalalim ng malalim na in such a way na alam mo, pag meron akong problema, pag meron akong failure, mistake, I will be unconditionally accepted. Hindi eh. Ang nangyayari, ay maganda kasi yung pinost ko. So all my friends like me based on the That post. good Yeah. things I posted. What if my life is not in a good place? Maaasahan ko ba yung mga nagdala-like na yun? Ay, alam mo, may nabasa ko yung libro about happiness ng Harvard professor on happiness, si Arthur Brooks. Sinabi niya, ang ganda nung kanyang analogy, na yung mga social media friends natin, di ba kasi we really need relationships to have a meaningful life. Parang ang naging analogy niya, kung yung totoo na nakakahawakan mong kaibigan, yan yung nutritious food. Pero yung mga kaibigan mo pa online, junk food. Processed food. So what we're doing now is puro junk. Na walang Which is not saysay. healthy. So it's not healthy. Kaya ang daming mga mental Parang health it issues. worked, like for me, it worked for me because when we were living in Spain, yung pag long distance, then it Yes. works for you because wala ka sa Pilipinas di ba? Pero pag nung nandito na ako, I was looking for my friends. Talagang magkita naman tayo. Yes. Parang puro na lang tayo, parang naging Parang substitute na lang yung communication natin sa social Di ba iba, no? Yeah, Iba, no? wala. No comparison. But you know, kasi now there's like Zoom, 'di ba? And there's the cell phone pa rin, there's texting. That doesn't replace real face-to-face relationships. Kasi ngayon, but even relationships kasi nakukuha online na rin eh. Oo, You don't totoo. know also, 'di ba? LDR. Yes. So that's not healthy as well. I think Zoom technology or yung mga different video call apps, that works especially kung reconnecting. Yan mga Magkakilala na people kayo talaga. we've met and had relationship in high school. Yes. Your relatives, reconnect, yeah. reconnect. And Pwede. maintaining. Yes, Pwede you're yan. using technology, to help your Hindi yung relationships. you met online and your relationship stayed online. That's the problem. We have time for one last question. Talagang parang ayaw nating tapusin. So ito, di ba? Who would have thought that in our lifetime, we would experience the COVID-19 pandemic? And it really left a profound impact sa buhay natin. Ikaw, sa pera, sa kaperahan, di ba? And in relationships. Sige, I would love to hear from you. Ano ang take ng epekto ng COVID-19 sa atin na mga survivors Okay. of the pandemic? The survivors of the pandemic, we realized the importance of emergency fund. Ay. Ay, Oo. walang kaduda-duda. Parang, Emergency fund. naman di ba? Usually, dati sasabihin mo lang, kung may 6 months ka na dyan. Naku, hindi. Ilang taon tayong walang trabaho. Kaya talagang dapat meron tayong matindi na emergency fund para may pagdudukutan tayo kung may mangyari na namang delubyo na ganyan sa atin. Will you also add insurance there? Is insurance as important as an emergency fund? Yes, insurance, especially if the breadwinner dies. Kasi saan pupulutin yung mga dependents mo, Yeah, di ba? oo. So yun. At tapos,
aside from that, na-realize din natin na it doesn't take a lot pala to be happy, di ba? Yes! So, parang may pairing off din na nangyari na, ay, ito lang pala, pwede na ako dito, I don't need a lot of shoes. no? Kaya nausong yung Bags, minimalism. mga ganyan. Yun. So yun ang mga realization. So, yun yung mga Yes. big realizations. Pero syempre, ang dami-dami pa rin yan. Oo, masaya pala kahit nasa bahay lang. Sabay nagre-revenge travel. Sabi ko nga, bakit ba nauso yung salitang revenge travel? Sino nire-revengean nyo? Na-attack ang Revenge mga travel, ano pa ba, revenge eating, di ba? Kasi marami So, restaurants. parang nawala na rin yung lahat ng values na nag-simplify tayo at masaya din tayo. Biglang ganyan na naman. lahat Pero ng revenge sana, shopping. yun lang, yung sabi nga ni Rose, no, lahat ng natutunan natin na kaya natin maging simple. The things that matter most became very clear. Yes. Hindi natin kailangan ng frills on the side. yeah. This, family, health, diba, is what matters most. Sana hindi natin yung makalimutan. Kasi nung pandemic, nung lockdown specifically, kasi meron pa rin tayong mga diba, ngayon, threats, na-realize natin na yung mga maayos ang relationship sa kanilang mga anak, sa pamilya nila, naging masaya. It's a blessing in disguise. Yay, na-force yung aking mga anak na nasa bahay lang. Yung asawa ko na dati ay nagtatrabaho sa probinsya, kung nung sales trip, biglang naging work from home ang saya. Pero, hindi masaya. Bakit? Saan? Work from home? Ayoko ng work from Pero, home. Oo. pag hindi maayos, Social being kasi. meaning ginagamit pala yung eskwelahan, ginagamit yung trabaho bilang an escape to problems underlying sa pamilya. Nung nakulong sila sa bahay, doon mas madalas yung cabin fever, cabin, diba? Naging litmus test. Chemistry kasi, bagsak ako dyan. Litmus test of relationships and family quality. Na kung hindi sila nakakuha ng tulong during the tension, marami talaga nag-breakdown. So, pero it's never too late. Yun na nga, the COVID either tumibay ang pagsasama ninyo o yun na nga, nagwatak-watak kayo dahil sa Yes. pandemya. Yes. So before we let you go, Miss Rose, we heard you have a book. Maybe you would like to promote it. So kung gusto niyo pang pataasin inyong FQ, Financial Quotient, I suggest you gift yourself. Ayan. Ito, yan. No? What is FQ? Tutulungan niya kayong maintindihan ang inyong relationship with money. May FQ test dito at pwede niyo rin kuning online. Tapos, Financial yung book 2 niya is Why Financial Education Alone Does Not Work. Di ba? Alam na natin to, kailangan mag-save. Pero bakit ba hindi ko magawa? Bakit gets ko na pero di ko magawa? So this is also the book for you. It also discusses the psychology of money. And sana, you can follow me on my socials. That's FQ Mom on Facebook, YouTube, Instagram. At may podcast din po ako. I also write for philstar.com. FQ. Ayan. Yes. Okay, thank you very much, Miss Rose. Miss Aisa, is there anything you'd like to promote? Well, doon sa mga, again, nangangailangan naman ng konting guidance or accompaniment sa kanilang buhay pamilya, buhay sa parenting sa kanilang mga anak, or kanilang relationship sa kanilang mga partners at asawa. Nandun po kami sa The Love Institute. You can find us on Facebook for consultations and one-on-ones as well. Meron din kaming school for parents. We're running on batch, tapos na yung batch 9, nabuo ito ng pandemic. So tinutulungan namin ang mga magulang on how to love their partners, their children better while preserving their own self-love as well. So, Couple siguro are going to get married. yes, Punta meron kayo. din. Ay, marriage preparation. Meron sila. Discovery One-on-one, weekend ba yan? Discovery weekend. We run. Kakatapos lang din December, susunod na po, January. So, monthly po yung run na yun. Website po namin, discoveryweekend.org. Ayan. Aisa Caparas and Rose Fausto. Thank you very much. We really enjoyed our Fun to conversation talk this about morning. money, and love.